Arestado ang tatlong hinihinalang miyembro ng gun running syndicate sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nagtangka pa raw tumakas ang mga suspect kaya nagkabarilan. Nakatutok si Tec Ocampo sa GMA. Kitang-kita sa videong ito ang pakikipagpalitan ng putok ng tatlong hinihinalang miyembro ng gun running syndicate laban sa mga tauhan ng CIDG-11. Naganap ang barilan sa Barangay Zone 4, Santa Cruz, Davao del Sur kahapon ng umaga. Ayon sa CIDG-11, matagal na raw nilang minamanmanan na grupo. This Maglinte group we are monitored to be operating within Tigos area, Santa Cruz, Davao del Sur area for early this year. And from then we conducted surveillance and monitored their activities. Kaya nagsagawa raw sila ng buy-bust operation gamit ang marked money. Mismong isa sa mga miyembro ng grupo na si Jonathan Kayamba daw ang nag-abot sa asset ng ibinebentang kalibre 45 na baril at Uzi machine pistol. Dito na nagkaroon ng arestuhan sa magpipinsang suspect na kinilalang sina Joy Maglente Federico, Jonathan Maglente Kayamba at Raul Maglente Alang. Pero nagtangka raw tumakas kaya nauwi sa barilan. Nasukol rin naman at muling naaresto makaraan ang palitan ng putok. I-deal sa kuha nga pusil nga pabaligya. Moto nga first time po namon nga romam naka-wadjog pusil nga ani. Mga balo napagan man ang ani. Napagan ko. Kasong illegal possession of firearms and ammunition ang kakarapin ng mga suspect na kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG-11. Tec Ocampo, nakatutok 24 oras. Samantala, malapit nang magpasya ang mga senator judge tungkol sa reklamong impeachment laban kay Chief Justice Renato Corona. At sakali mang hindi maabsuelto, ano nga ba ang nakasaad sa batas pagdating naman sa ipapataw na parusa sa isang mapapatunayang nagkasala sa impeachment trial? Yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Lunes o Martes sa susunod na linggo inaasahan magbababa na ng hatol ang impeachment court kay Chief Justice Renato Corona. Pagbobotohan ng mga senator judges kung siya'y kanilang i-acquit o ipapawalang sala o kaya naman ay kanilang i-convict. Maaga pa lang sa impeachment trial na itanong na ni Senador Miriam Defensor Santiago, ano nga bang maaring parusa sa isang mapapatunayang guilty sa isang impeachment trial? The Constitution allows implicitly that any other penalty below removal and disqualification is allowed. These proceedings therefore can result maybe in a censure or a reprimand, not necessarily in a judgment of conviction or acquittal. Sa 1973 Constitution, direktang nakasaad na limitado ang parusa sa impeachment sa pagpapatalsik sa pwesto at disqualification sa anumang pwesto sa gobyerno. Pero iniba ang pagkakasulat ng probisyon na ito sa 1987 Constitution. Doon nakasaad na ang hatol sa impeachment trial ay hindi higit sa pagpapatalsik sa pwesto at disqualification sa paghawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Kaya sa tingin ng ilang legal experts, pwedeng magpataw ang impeachment court ng mas mababang parusa. Kung sa ibang kaso ay may iba't ibang bigat ng hatol, wala rin daw nakasaad na hindi pwedeng patawan ng mas magaang parusa ang punong mahistrado. Pwede rin mangyari kasi hindi sinasabing hindi pwedeng mangyari na convicted siya, pero yun na nga, suspend. Ikaw mong ulitin, hindi mo pwedeng a variation of all of those things. Pero ang dating UP Law Dean at legal expert na si Dean Pacifico Agabin, naniniwalang hindi akmang anumang mas magaang parusa sakaling mapatunayan nagkasalang isang taong naharap sa impeachment. Kasi yung censure, parang yung pagtransmit ng articles of impeachment from the House to the Senate, parang censure na yun eh. Yung suspension naman, parang inappropriate kasi ang judgment ng Senado, for example, you are suspended as Chief Justice for betrayal of public trust. Don't you think that is inappropriate or incongruous? Isa ang mga puntong ito sa pagpapasyahan ng impeachment court maliban sa pagtitimbang ng mga ebidensya ng prosekusyon at depensa. Ang presiding officer na si Senador Juan Ponce Enrile, nauna nang sinabi na dalawa lang ang posibleng mangyari sa magiging hatol kay Corona. Acquittal or conviction. Correct. So dalawang choices. Walang reprimand, walang admonition. It is either removal or not removal. Sa kanyang opening statement, iginit ng punong mahistrado na hindi sapat na dahilan ng mga ibinubutas sa kanyang SALN para siya'y ma-impeach. Not
every omission, not every inaccuracy is an impeachable offense. Sakaling mapawalang sala, mananatili sa pwesto si Corona, pero mismo ang ombudsman na nagsabi, ang investigasyong ginagawa sa mga accounts ng punong mahistrado, posibleng gamitin sa isa na namang impeachment complaint na maaaring isampa laban sa kanya sa Disyembre matapos ang 1-year ban sa paghahain ng impeachment laban sa parehong opisyal ng gobyerno. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Sa loob ng 3 taon, 22 classroom na po ang naipatayo at naipaayos ng GMA Kapuso Foundation para sa 6 na mababang paaralan ng Romblon. Yan po ang naging tugon ng foundation matapos masalanta ang Romblon ng bagyong Reming at Frank noong 2006 at 2008. Kamusta na kaya ang mga classroom ngayon? Inabutan naming abala sa paglalagay ng kurtina at dekorasyon ang mga guro sa Mabini Elementary School sa isla ng Sibuyan sa Romblon. Inspiradong pagandahin ang mga classroom. Kabilang sa kanila si Ma'am Ercel na naging estudyante rin dito noon. Nung nag-aaral po kami dito, hindi po kagaya ng classroom ngayon. Kasi noon yung aming classroom ay sira-sira. At hindi kagaya noon na walang kuryente na pag mainit, magpapaypay ka na lang. Alagang-alaga ng mga guro ang mga handog na classroom ng GMA Kapuso Foundation. Patunay dito ang napanalunang parangal ng San Fernando Elementary School. Nanalo bilang awardee sa buong distrito ng San Fernando na best room dahil maayos at maganda ang building na ibinigay sa amin. Kaya tinumbasan namin ang malasakit na yon na ibinigay sa amin. Tumaas ang achievement level ng aming school dahil sa presensya ng Kapuso Foundation. Pero ang tunay na batayan sa kalidad ng aming nagawang mga classroom, ang tibay at tatag. Tulad na lang ng school building sa Doña Martina F. Ganan Elementary School. Hindi natinag sa paghagupit ng Bagyong Ramon noong 2011. Sa amin po ay talagang pinakamatibay na klase ng building. Ilan lang po yan sa mga silid-aralan na ipinatayo ng GMA Kapuso Foundation sa Romblon. At sa aming muling pagbisita, wala kaming naging panghihinayang dahil kampante kaming nasa mabuting mga kamay ang mga gusali kung saan malilinang ang talino ng mga kabataan. Batid po ng GMA Kapuso Foundation ang matinding pangangailangan ng mga classroom sa ating bansa, lalong-lalo na po sa mga liblib na lugar. Kaya po isa ang Kapuso School Development o KSD sa mga proyektong pinagtutuunan ng pansin ng Foundation para sa kinabukasan ng mga batang Pinoy. At sa ika-9 na taon ng KSD, 233 classroom na po ang naipatayo. Gusto nyo rin po bang maging bahagi ng proyektong ito? Magsadya po lamang sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation. Pwede rin kayong magdeposito ng inyong mga donasyon sa kanilang mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Lulier. O di kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Pasintabi lang sa mga nagapunan dyan, mga mata ng isang bata sa Mexico, dinukot daw ng kanyang mga magulang bilang bahagi ng isang ritual. Yang bagong ride na yan sa California, ano nyo, ayan o, eksena sa pelikulang Transformers. Art Evangelista at Senador Chis Escudero, nagde-date nga ba? Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.